Pinagpalang umaga po sa ating lahat. Tayo po sandaling manalangin. Panginoon Diyos, magandang umaga po. Marami po salamat sa panibagong umaga, panibagong buhay. Lord, ang awa at habag mo ay bago bawat umaga. Marami pong salamat, O Diyos, sapagkat Ikaw ay mabuting Ama sa amin. And we believe, Lord, that everything will turn out para sa ikabubuti namin na iyong mga anak. Heavenly Father, speak to us. Speak to our hearts, Lord, as we study your word today. In Jesus' name we pray. Amen. Buksan po natin ang ating Biblia sa Lucas chapter 16. Let's begin with verse 19. May isang mayamang laging nagdaramit ng mamahalin at sagana sa pagkain. Sa verse 1 pa lang makikita natin na kapag mayaman ka, magaganda ang mga damit mo at mamahalin at sagana ka, sobra-sobra sa pagkain. May isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, natadtad ng sugat sa katawan at nakahiga sa may pintuan ng mayaman. Sa hangad na matapunan man lamang ng mga mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman, at do'y nilalapitan siya ng mga aso at tinidilaan ang kanyang mga sugat. Pinakita rito yung dalawang klase ng buhay ng tao. Yung isa napakayaman, yung isa naman napakahirap. Pag mahirap ka, hindi mo mapagamot yung sarili mo. Kaya titiisin mo na lang yung sakit mo. Katulad nito, puno siya ng sugat. Yung aso na nga lang ang tumutulong sa kanya eh. Parang ang ginagawa ng aso, nililinis yung sugat niya eh. Naghahangad yung pulubi na kahit papano maambunan ng mga tira-tirang pagkain mula sa mayaman. Kung titignan mo, kaawa-awa yung kalagayan ng mahirap. Verse 22, namatay ang pulubi at siya'y dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham sa langit bilang isang parangal. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay, natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Dito naman, pinakikita ang dalawang patutunguhan. Isa rito ang pwedeng patunguhan ng tao, itong dalawang destination. Ang isa ay yung magandang lugar sa piling ni Abraham, pero syempre meron din ng pangit na lugar sa piling ng pagdurusa. Sa may verse 23, sa gitna ng kanyang pagdurusa sa daigdig ng mga patay. Ang daigdig na ito ng mga patay ay iba sa daigdig ng mga buhay. Wala na dito sa mundong ito ang mga patay. Sila ay nalilipat na sa daigdig ng mga patay. Yung isang daigdig talagang kamatayan kasi paghihirap. Yung isa namang lugar ay paraiso kasi may kaginhawaan doon. Natanaw ng mayaman si Lazaro sa piling ni Abraham. Kaya't sumigaw siya, Amang Abraham, maawa po kayo sa akin. Utusan po ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at basain ang aking dila. Dahil ako'y naghihirap sa apoy na to. Dito makikita natin na kapag namatay na ang tao, hihiwalay na yung kanyang katawan at kaluluwa. Pero, ang kaluluwa niya ay nakakaramdam pa din. Naramdaman ng patay yung init doon. Yung pagdurusa doon. Hindi siya sanay sa ganong kalagayan. Kasi, nabuhay siya buong buhay niya sa kaginhawaan
at magandang kalalagayan. So, nung siya ay namatay, naging mahirap para sa kanya. Lalo, kasi hindi siya sanay sa ganun eh. Inuutusan pa niya or sinasabihan niya si Abraham na utusan si Lazaro. Dala-dala pa rin niya yung kanyang attitude na boss. Nandun pa din yon. Gusto niyang papuntahin si Lazaro sa kanyang kalagayan. Kumbaga, ang tingin niya pa rin kay Lazaro, mababang ang uri yun eh. Mahirap yun. Tagakain lang yun ng tira-tira niya. Tapos ngayon, nandun siya sa mas magandang kalagayan. So, meron pa ring attitude. Sa verse 25, ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mong nagpasasa ka sa buhay noong ikaw ay nasa lupa at si Lazaro naman ay nagtiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay maligaya siya rito, samantalang ikaw na may nagdurusa." So ang impyerno ay isang lugar ng pagdurusa. Hindi ito isang katang-isip. Pinapakita dito ng Panginoong Yesus na mayroon talagang impyerno. Ito ay lugar ng pagdurusa. Hindi magkasama ang impyerno at ang paraiso or ang heaven. It's a different place. 26, bukod dito, may malaking bangin sa pagitan natin. Kaya't ang mga naririto ay hindi makakapunta diyan. At ang mga naririyan ay hindi makakapunta rito. So, napakalinaw nun mga kapatid. Sa pagitan ng langit at impyerno ay walang purgatorio. Ang linaw nun, ang mga naroroon sa impyerno ay hindi na pwedeng makaakyat pa sa langit. Di ba't isa sa katuruan ating kinagisnan ay mayroong purgatorio? Na kapag ipinanalangin ka raw ng mga taong buhay, unti-unti kang aakyat sa langit. Mga kapatid, bula ang aral po yun. Hindi po yun totoo. Sa Biblia, makikita natin ang katotohanan. Dalawa lang ang destination. It's either heaven or hell. Yung mga nasa langit, hindi pwedeng mapunta sa impyerno. Yung mga nasa impyerno ay hindi na pwedeng mapunta sa langit. Napakalinaw po niyan sa verse 26. Ngunit sa 27, sinabi ng mayaman, "Kung gayon po amang Abraham, ipinapakiusap ko pong papuntahin na lamang ninyo si Lazaro sa bahay ng aking ama, sa aking 5 kapatid na lalaki. Suguin po ninyo siya upang sila'y bigyang babala, upang hindi sila humantong sa dakong ito ng pagdurusa." Dito naman makikita natin na yung patay pa ang nananalangin para sa mga buhay. Actually, mas yun eh, mas kapani-paniwala yun. Kasi nakita na nila kung ano yung kahihinatnan pagkatapos nilang mamatay. Nakita na nila na may impyerno nga. Pero nandun pa rin yung kanilang concern sa kanilang mahal sa buhay na nasa mundo pa. Kaya pinapanalangin niya na pumunta doon si Lazaro. Suguin doon. Gusto niyang mangyari na ang kaluluwa ni Lazaro ay bumalik sa lupa na magmistulang multo. Payag kaya? Sasang-ayunan kaya o papayagan ba ang ganong kaisipan? Sa verse 29, ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta. Iyon ang kanilang sundin." So, nandito na ang Biblia sa mundo. Pakinggan nila yun at yun ang sundin nila. Sa verse 30, sumagot ang mayaman, "Hindi po sapat ang mga iyon. Ngunit kung may magpapakita sa kanila ang isang patay na muling nabuhay, magsisisi sila at tatalikuran ang kanilang mga kasalanan." Hindi totoong sinasabi nitong mayaman na to eh. Kasi remember, si Lazarus na kaibigan ng Panginoong Yesus ay namatay
at muling binuhay ng Panginoong Hesus? Naniwala ba ang mga tao kay Hesus? Hindi ba't ang mga Pariseo at Skriba ay kontrabida pa rin? At marami mga tao pa rin ang hindi sumampalataya? At di ba't si Jesus mismo ay nag-resurrect? Pero hindi nila pinaniwalaan? Sa verse 31, sinabi naman sa kanya ni Abraham, kung ayaw nilang sundin ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay. So again, dito sa Luke 16, na binasa natin, pinakita ng Panginoon yung dalawang destinasyon ng tao pag siya ay namatay. Napakalinaw na walang purgatorio. Napakalinaw na ang mga namatay na ang sila pang nananalangin para sa mga buhay. Hindi ang mga buhay ang mananalangin sa mga patay kasi hindi na mababago ang sitwasyon ng namatay na. Pero ang mga may buhay pa, may pag-asa pa. May pag-asa pa na hindi mapunta ng impyerno kung sasampalataya sa Panginoong Hesus at tatalikuran na ng ganap ang kasalanan. Pumunta na tayo sa chapter 17. Verse 1, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, siguradong darating ang sanhi ng pagkakasala. Okay, siguradong darating yung tukso o yung pagmumulan ng pagkakasala. Sigurado na yon. Ngunit, kakilakilabot ang sasapitin ng taong panggagalingan niyon. So, ibig sabihin, ang tukso ay isang tao. Ibig sabihin, gagamitin ng kaaway ang tao. Ang kasalanan ay magmumula sa isang tao. Mag-ingat tayo sa mga tao na kaklose natin. Kung sila ang ginagamit ng kaaway para tayo matukso at gumawa ng masama, kailangan mag-isip-isip na tayo. Verse 2, mabuti pa sa kanya ang bitinin or bitinan sa leeg ng isang gilingang bato at itapon sa dagat kaysa maging sanhi ng pagkakasala ng sino mang maliliit na ito. Tinutukoy dyan na maliliit, pwedeng yung mga bata mismo o di kaya yung mga bata sa pananampalataya. Verse 3, kaya't mag-ingat kayo. So, alam mo na may tukso. At ang tuksong ito ay sa tao. I mean, individual. Gagamit ang kaaway ng tao. Isipin mo kung sino yung tao na kasama mo madalas, na pagkasama mo ay nagkakasala ka. Ang taong yan ang pinanggagalingan ng tukso sa buhay mo. Ang taong yan ang nagsasabi sa iyo na huwag ka nang mag-worship, huwag ka nang mag-church, huwag ka nang magbasa ng Bible, mag-date lang tayo, okay na yon, kumpleto na yon. Tignan mo kung sino ang taong pinanggagalingan ng tukso sa buhay mo. Pinakamabuti mong gawin, umiwas ka. Layuan mo. Kasi kapag hindi mo nilayuan, ikaw ang mahuhulog sa tukso. Kaya nga sabi sa verse 3, kaya't mag-ingat kayo. Hindi mo pwedeng alisin yung tukso darating at darating yan. Pero kailangan ikaw ang umiwas. Okay? Darating talaga yan kahit ayaw mo. Kailangang mag-ingat ka. Ma-identify mo kung sino ang mga taong pinapadala ng kaaway sa'yo para ikaw ay tuksuhin at mahulog sa pagkakasala. Mag-ingat ka, lumayo ka. Kung magkasala sa iyo ang kapatid mo, pagsabihan mo. At kung siya ay magsisi, patawarin mo. Halimbawa, itong taong to ang pinanggagalingan ng tukso sa buhay mo. Kausapin mo, sawayin mo. Halimbawa, kapag kasama mo siya, lagi kanyang sinasama sa mga party-party na may mga inuman at pinipilit kanyang uminom
At dahil sa kanya, nakakainom ka nga ng alak. Hindi kailangang mangyari yan. Sawayin mo ang taong yan. Sabihin mo, hindi na ako sasama sa'yo. Kasi dinadala mo ko sa kapahamakan. Dinadala mo ko sa tukso. Mali ang ginagawa mo. Kailangan ikumpronta mo yan eh. Pag hindi mo yan kinumpronta, ikaw ang kawawa. Malalayo ka sa Diyos. Kasi mahuhulog ka sa kasalanan. Kung pagkatapos na sawayin mo ang taong yan, at makinig sa'yo at humingi ng tawad, ay patawarin mo. Huwag kang magtanim ng galit sa kanya. The moment na humingi siya ng tawad, patawarin mo. Hindi pwedeng ipagkait mo yung pagpapatawad. Mahalaga yon. So, tignan mo yung aspeto na yon ha. Dapat ma-identify mo kung paano ka ba o bakit ka ba nahuhulog sa kasalanan na hindi mo na ginagawa. Tapos pagkasama mo, dapat ma-identify mo sino yung tao na ginagamit ng kasalanan sa buhay mo. At kailangang magpasya ka, nasawayin, sabihan ang taong yon. Kung hindi ka naman pakikinggan ng taong yon, ay iwasan mo na. Layuan mo na. Maghanap ka ng tunay na mananampalataya. Minsan nakakalungkot no? Yung inaakala mong Kristiyano, ang siya pang gagamitin ng kaaway para ka mahulog sa tukso. Nakakalungkot yun. Pero hindi mo kailangang mahulog sa tukso. Pag nakikita mo na o nararamdaman mo na kung saan papunta at alam mong kasalanan, umiwas ka na. Sawayin mo yung tao na yon. Okay? Pag humingi ng tawad sa'yo, patawarin mo. Verse 4, kung 7 ulit siyang magkasala sa iyo sa maghapon, at 7 ulit ding lumapit sa iyo at sabihin niyang nagsisisi ako, kailangan patawarin mo siya. Hindi mo dapat bilangin kung gaano karaming pagkakasala ang ginagawa niya sa iyo. Ang mahalaga, kung siya hihingi ng tawad sa iyo, ibigay mo ang pagpapatawad sa kanya. Sinabi ng mga apostol sa Panginoon, dagdagan po ninyo ang aming pananampalataya. Verse 6, tumugon ng Panginoon, kung ang inyong pananampalataya ay maging sinlaki ng butil ng mustasa, masasabi ninyo sa punong ito ng sikamoro, mabunot ka at matanim sa dagat, at susundin kayo. Remember, lahat naman nagsisimula sa maliit eh. Pero yung maliit na yon ay lalago at lalaki. Napakahalaga na meron tayong pananampalataya. May hirapan tayong magtagumpay sa ating lakad sa Panginoon kung wala tayong pananampalataya. Ang pananampalatayang sinliit ng buto ng mustasa ay may kakayanang lumaki, tumubo, mamunga at sumagana. Kailangan mo lamang itong alagaan. Sino sa inyo ang magsasabi sa kanyang aliping kagagaling sa pag-aararo o pagpapastol ng mga tupa sa bukid, halika at kumain ka? Hindi ba't ang sasabihin ninyo ay, ipaghanda mo ako ng hapunan, magbihis ka at pagsilbihan mo ako habang ako'y kumakain. Pagkakain ko, saka ka kumain. Pinasasalamatan ba ng amo ang kanyang alipin dahil sinusunod siya nito? Ganoon din naman kayo. Kapag nagawa na ninyo ang lahat ng iniutos sa inyo, sabihin ninyo, kami mga aliping walang kabuluhan. Tumutupad lamang kami sa aming tungkulin. Ano yung gustong ipakita rito ni Lord? Mga kapatid, naglilingkod tayo sa Panginoon. Hindi mo kailangang ma-appreciate ng mga tao para ka patuloy na maglingkod. Hindi mo kailangang makilala o matanyag o pasalamatan dahil sa paglilingkod mo. Kasi ginagawa mo yan, unang-una sa lahat, para sa iyong Panginoon. Bilang lingkod ng Diyos, ginagawa mo yung kalugod-lugod
sa Diyos. Halimbawa, sa mga sa mga empleyado at employer. Ikaw ay, let's say, secretary o kaya manager. Hindi mo naman pinapasalamatan yung mga nasa ilalim mo every time na ginagawa nila yung trabaho nila. Kasi, binabayaran mo sila sa trabahong yon. 'Di ba? Tayo na mga lingkod ng Diyos, hindi natin kailangan yung mga appreciation plaque, yung mga Thanksgiving plaque, para tayo magpatuloy sa paglilingkod. O kaya naman, pag hindi ka nabigyan ng appreciation, magtatampo ka. Sasabihin mo na binabaliwala ang paglilingkod mo. Mga kapatid, tayo ay alipin ng Diyos. Yung ginagawa natin ay tungkulin natin at nararapat lang natin gawin. At napakaganda na gawin natin ang buong puso, na hindi nag-iintay na tayo ay pasalamatan, sapagkat alam naman natin na someday the Lord will reward us. Meron tamang panahon dun. So patuloy lang ang paglilingkod kay Lord. May makapansin man sa'yo o wala, it doesn't really matter. Ang mahalaga, ginagawa mo ang paglilingkod mo para sa Panginoon. Ngayon naman, tumungo na tayo sa Joshua chapter 8 verse 30 hanggang chapter 10 verse 27. So let's begin reading Joshua 8:30. Nagtayo si Josue ng isang altar sa bundok ng Ebal para kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Ang mga batong hindi tinapyas ng paet ang ginamit niya sa altar ayon sa bilin ni Moises at nasasaad sa kautusan. Sa ibabaw ng altar na iyon ay nag-alay sila kay Yahweh ng mga handog na sinusunog at mga handog na pinagsasaluhan. Sa lugar na iyon, sa harap ng buong Israel, iniukit ni Josue sa mga bato ng altar ang kopya ng kautusang sinulat ni Moises. Lahat ng Israel, kasama ang mga matatanda, ang mga pinuno, ang mga hukom, at pati ang mga dayuhang kasama nila, ay tumayo sa magkabilang panig ng kaban ng tipan ni Yahweh, paharap sa mga paring Levita na may dala niyon. Ang kalahati ng bayan ay tumayo sa tapat ng bundok ng Gerizim at ang kalahati sa tapat ng bundok ng Ebal. Ganito ang utos ni Moses na gagawin nila pagsapit ng panahong tatanggapin na nila ang pagbabasbas. Sa sandaling iyo'y binasa ni Josue ang kautusan, ang mga pagpapala at ang mga sumpa, ayon sa nasusulat sa aklat ng kautusan. Isa-isang binasa ni Josue ang mga kautusan sa lahat ng taong naroroon, pati sa mga babae at mga bata at sa mga dayuhang kasama nila. Okay, so isinulat ulit, kinopya. Kasi remember, wala pa namang mga printing press noon, wala pa namang mga Xerox machine noon. Mano-manong kinopya ni Josue yung law doon sa bato. At napakahalaga na iyon ay sinabi niya sa harap ng lahat ng tao ng Israel, kahit sa mga foreigner. Mahalagang malaman nila ang kautusan ng Diyos, ang mga pagpapala at ang mga sumpa. Pumunta na tayo sa chapter 9. Ang mga tagumpay ng Israel ay nabalitaan ng lahat ng mga hari sa ibayo ng Jordan, sa kaburulan, sa kapatagan at sa baybayin ng dagat Mediteraneo, hanggang sa Lebanon sa dulong Hilaga. Ang mga haring ito ng mga Heteo, mga Amoreo, mga Kananeo, mga Perezeo, ng mga Hibita at ng mga Jebuseo ay nagsama-sama upang lusubin si Josue at ang bayang Israel. So napakarami no na. Ngunit nang mabalitaan ng mga taga Gibeon, ang ginawa ni Joshua sa Jericho at sa Ai, umisip sila ng paraan upang malinlang si Josue. So ito, merong manlilinlang sa kanila.
Nagdala sila ng pagkain at kinargahan nila ang kanilang mga asno ng mga lumang sako at mga sisidlang balat na tagpi-tagpi. Verse 5, nagsuot sila ng mga pudpod at butas-butas na sandalyas at damit na gulagulanit. Matigas na at amagin pa ang baon nilang tinapay. Pumunta sila kay Josue sa kampo ng Israel sa Gilgal. Ganito ang sabi nila kay Josue at sa kasama niyang mga pinuno ng Israel. Kami po'y galing pa sa malayong lupain. Nais po naming makipagkasundo sa inyo. So yun yun yung panlilinlang. Kaya sila gumagamit ng mga bagay na kunwari matagal na, tulad ng damit nila, sandalyas na butas-butas, damit na gula-gulanit, tinapay na inaamag na para malinlang nila ang Israel. 7. Ngunit sumagot ang mga pinuno ng Israel, baka kayo'y mga taga rito, hindi kami maaaring makipagtipan sa inyo. Verse 8, nagbakaawa sila kay Josue, handa po kaming maglingkod sa inyo. Tinanong sila ni Josue, sino ba kayo? Saan kayo galing? At ganito ang kanilang salaysay, buhat po kami sa napakalayong lupain. Nagsadya po kami sa inyo, sapagkat nabalitaan namin ang tungkol kay Yahweh na inyong Diyos. Narinig po namin ang ginawa niya sa Ehipto. Nalaman din po namin ang ginawa niya sa 2 haring Amoreo sa silangan ng Jordan, kay Sihon na hari ng Hesbon at kay Og na hari ng Bashan na nakatira sa Astarot. Kaya't sinugo po kami ng aming matatanda at mga kababayan. Nagdala po kami ng baon at nagdala at naglakbay hanggang dito upang makipagkita sa inyo at paabutin sa inyo na kami handang maglingkod sa inyo. Marapatin po sana ninyong makipagkasundo sa amin. Tingnan niyo po ang tinapay na baon namin. Mainit pa po iyan nang umalis kami sa amin. Ngunit ngayoy matigas na at may amag. Bago pa rin ang mga sisidlang balat na iyan ang aming lalagyan. Tingnan po ninyo, sira-sira at tagpi-tagpi na ngayon. Gula-gulanit na po itong aming kasuotan at pudpud na itong aming sandalyas dahil sa kalayuan ng aming nilakbay. Tinikman ng mga pinuno ng Israel ang mga pagkain, ngunit hindi man lamang sumangguni kay Yahweh. Ito yung kanilang pagkakamali. Hindi sila sumangguni kay Yahweh. Pinaniwalaan agad nila ang mga sinasabi ng mga taong ito. Kasinungalingan pala. Mga kapatid, tayo din. Mag-ingat tayo. Huwag kang maniwala agad sa mga nakikita mo o sa mga sinasabi sa'yo. Manalangin ka. Tanungin mo sa Diyos. Inquire God regarding the situation. Huwag kang magmadaling magpasya. Kasi baka may kasinungalingan yan. Kung itong mga Israel na ito o si Josue ay sumangguni muna kay Yahweh, nalaman sana nila, hindi sana sila nalinlang. 15. Kaya't nakipagkasundo sa kanila si Josue at nangako na hindi sila papatayin. Sumang-ayon din sa kasunduan ang mga pinuno ng Israel. 16. 3 araw pagkatapos pagtibayin ng kasunduan, nalaman ng mga Israelita na hindi pala taga-malayo ang mga taong iyon, kundi taga-roon din sa lupaing iyon. So, 3 araw pa lang ang nakakalipas, nahayag na ang katotohanan. Mga kapatid, minsan hindi mo kailangang magmadali. Pag pinipressure ka na magpasya, mag-isip ka ng ikalawa o ikasampung ulit kung ito ba ay sa Diyos. Ipanalangin mo sa Diyos. Hingiin mo ang patnubay ng Diyos. Kasi kapag nakapagpasya ka na, hindi mo na mababawi iyon. So mag-ingat. Meron at merong mga tao na manlilinlang sa'yo. Mag-ingat ka. Magtiwala ka sa Diyos. Mag-inquire ka.
tanungin mo ang Panginoon, ipanalangin mo bago ka magpasya. 17. Kaya lumakad sila at pagkatapos ng 3 araw ay natagpuan nila ang mga tinitirahan ng mga taong iyon, ang mga lungsod ng Gibeon, Sephira, Beeroth at lungsod ng Jearim. So 3 days walk, ganun lang siya kalayo. Ibig sabihin, nandyan lang sila sa paligid. 18. Ngunit hindi magawang patayin ng mga Israelita ang mga taong iyon, sapagkat ang mga pinuno ng Israel ay nanumpa sa kanila sa pangalan ni Yahweh. At nagreklamo ang buong bayan laban sa pangyayaring iyon. So, nalaman ng mga mamamayan ng Israel na taga-riyan lang, malapit lang. Hindi nila mapatay kasi may promise na ipinangako sa pangalan ni Yahweh. Nagkaroon ng konting kaguluhan. Nagreklamo ang buong bayan kasi sa maling pagpapasya na nangyari. Mali ang naging pasya ni Josue at ng mga elders. Kasi hindi nila muna in-inquire o isinangguni sa Panginoon. Verse 19. Kaya't nagpaliwanag ang mga pinuno. Nakipagkasundo kami sa kanila sa ngalan ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Hindi natin sila maaaring saktan. Kailangang igalang natin ang kanilang buhay. Kung hindi, baka tayo parusahan ng Diyos dahil sa sumpang aming binitiwan sa kanila. Hayaan ninyong sila'y mabuhay. Gagawin natin silang tagapangahoy at taga-igib. Ipinatawag naman ni Josue ang mga taga-Gibeon at kanyang sinabi, bakit ninyo kami nilinlang? Bakit ninyo sinabing kayo'y taga-malayo? Gayong taga-rito pala kayo. Dahil sa ginawa ninyo, isinumpa kayo ng Diyos. Buhat ngayon, magiging alipin namin kayo, tagapangahoy at taga-igib sa bahay ng aking Diyos. Sumagot sila, ginawa po namin iyon sapagkat napatunayan namin na talagang iniutos ni Yahweh na inyong Diyos sa lingkod ninyong si Moses na ipamahagi sa inyo ang mga lupaing ito at lipulin ang lahat ng taong nakatira dito. At ngayong kayo nga'y dumating na, natatakot po kami, baka kami lipulin ninyo. Kami po'y nasa ilalim ng inyong kapangyarihan ngayon. Gawin po ninyo sa amin ang inyong mamarapatin. Kaya't ipinagtanggol ni Josue ang mga taong iyon at hindi pinabayaang patayin ng mga Israelita. Subalit sila'y ginawa niyang mga alipin, tagapangahoy at tagaigib sa altar ni Yahweh. Nanatili sila sa kalagayang iyon hanggang ngayon at naglilingkod sa altar ni Yahweh saan man sila kailanganin. So, naging alipin sila for life. Nagpakumbaba din naman sila kasi nga malaki na yung takot nila. Ayaw nilang malipol. So, hindi sila pinatay. Sa verse or chapter 10, verse 1, nabalitaan ni Adozedek, hari ng Jerusalem, na sinakop at tinupok ni Josue ang lungsod ng Ai. Nabalitaan din niya ang ginawa ni Josue sa hari at mga mamamayan ng Ai, at ang ginawa niya sa hari ng Jericho at sa mga taga roon. Nalaman din niya na ang mga taga-Gibeon ay nakipagkasundo at nanirahang kasama ng mga Israelita. Verse 2, labis itong ikinabahala ng mga taga-Jerusalem, sapagkat ang Gibeon ay kasinlaki ng mga lungsod na may sariling hari, higit na malaki kaysa Ai, at magigiting ang mga mandirigma dito. So hindi baliwala yung bayan ng Gibeon. Marami palang mga matatapang o magigiting na sundalo doon. Verse 3, kaya nagpadala ng mensahe si Adozedek kay Hoham, hari ng Hebron, kay Piriam, hari ng Jarmut, kay Japhia, hari ng Lakwes, at kay Debir, hari ng Eglon. Ganito ang kanilang ipinasabi, kailangan namin ang inyong tulong. Kailangan salakayin natin ang Gibeon
sapagkat ang mga taga roon ay nakipagkasundo kay Josue at sa mga Israelita. Nagkaisa nga ang 5 haring Amoreo. So, ang dami nila. Ang mga hari ng Jerusalem, ng Hebron, ng Jarmut, ng Lakwis, at ng Eglon. At pinaligiran nila at sinalakay ang Gibeon. Nagpasabi naman kay Josue sa kampo ng Gilgal ang mga taga-Gibeon, "Huwag po ninyong pabayaan itong inyong mga abang alipin. Pumarito po kayong madali upang kami sa kaluluhan. Iligtas ninyo kami. Pinagtutulungan po kami ng lahat ng mga haring Amoreyong naninirahan sa kaburulan." Kaya nga't dumating si Josue buhat sa Gilgal kasama ang kanyang buong hukbo, pati ang magigiting niyang mandirigma. So anong ginawa ng Israel? Pinabayaan ba? Hindi pinabayaan, bagkus tinulungan. Kasi nga alipin na nila ito eh. Sinabi sa 8, sinabi ni Yahweh kay Josue, "Huwag kang matakot sa kanila. Ibinigay ko na sila sa inyong mga kamay. Wala ni isa man sa kanilang makakatalo sa inyo." So remember 5 yon. 5 kings at napakarami ng sundalo nun. Pero hindi sila dapat matakot kasi ibibigay ni Lord sa kanila yon. Verse 9, magdamag na naglakbay si Josue at ang kanyang hukbo buhat sa Gilgal at bigla nilang sinalakay ang mga Amoreo. Niloob ni Yahweh na magulo ang mga ito dahil sa takot nang makita ang hukbo ng Israel. Nilipol sila ng mga Israelita sa Gibeon at hinabol sila paglusong sa Beth Horon hanggang sa Azekah at sa Makeda. Samantalang tumatakas sila sa paghahabol sa mga Israelita, pinaulanan sila ni Yahweh ng malalaking tipak ng yelo buhat sa langit. Umabot ito hanggang sa Azekah at napakaraming namatay. Mas marami pa ang namatay sa pagbagsak ng yelo kaysa tabak ng mga Israel. Wow! So dito kitang-kita mo, if God is for us, who can be against us? Pagkakampi mo ang Diyos, aba, sino makakatalo sa iyo? Kakampi mo rin ang kalikasan. O di po ba? Napakaganda, napakadakila ng pagkilos ng Diyos. Verse 12, noong araw na ang mga Israelita ay pinagtagumpay ni Yahweh laban sa mga Amoreo, nakipag-usap si Josue kay Yahweh. Again, mayroong personal na relasyon si Joshua sa Diyos. Ito ang sinabi niya na naririnig ng buong bayan. "Huminto ka araw sa tapat ng Gibeon at ikaw rin buwan sa libis ng Ayalon." Sa 13, tumigil nga ang araw at hindi gumalaw ang buwan hanggang sa matalo ng mga Israelita ang kanilang mga kaaway. Hindi ba't nasusulat ito sa aklat ni Jasher? Tumigil ang araw sa gitna ng langit at hindi lumubog sa buong maghapon. Wow, ang galing, di ba? Biruin mo, dahil sa panalangin na yon ni Josue, huminto ang araw doon sa tapat ng Gibeon at pati yung buwan huminto sa libis ng Ayalon. Napakagaling ng pagkilos ng Diyos. Hallelujah. Verse 14, kailan may hindi pa nangyari at hindi na muling mangyayari na si Yahweh ay sumunod sa isang tao at nakipaglaban sa panig ng Israel. Ang galing! Hindi yan nangyari sa panahon ni Moises, kundi sa panahon ni Josue. Purihin ang Diyos, wala talagang imposible sa Panginoon. At yan ay hindi kwentong barbero, hindi yan isang pelikula. Yan ay reality. It's a fact. Katotohanan yan. Verse 15, pagkatapos nito, si Josue at ang mga tauhan niya ay bumalik sa Gilgal. Nakatakas ang 5 hari at nagtago sa yungib ng Makeda. Ngunit may nakaalam na doon sila nagtago at ito'y pinasabi kay Josue.
Kaya't iniutos ni Josue, takpan ninyo ng malaking bato ang bunganga ng yungib o ng kuweba at inyong pabantayan niyon. Ngunit huwag kayong titigil doon, habulin ninyo ang mga kaaway. Unahan sila sa harang at harangin upang huwag makapasok sa kani-kanilang lungsod. Inilagay na sila ni Yahweh sa inyong kapangyarihan. At sila nga'y pinukusan ni Josue at ng kanyang mga kawal, kahit may ilang nakatakbo at nakapasok sa mga napapadirang lungsod. At bumalik na sa kampo sa Makeda ang lahat ng mga kawal ni Josue. Buhat noon wala nang nangahas magsalita laban sa mga Israelita. Iniutos ni Josue sa kanyang mga tauhan, alisin ninyo ang nakatakip na bato sa bunganga ng yungib. Ilabas ninyo ang 5 haring iyon at iharap sa akin. Ganoon nga ang ginawa nila. Inilabas sa yungib ang mga hari ng Jerusalem, ng Hebron, ng Jarmuth, at ng Lakwis, at ng Eglon. Nang nasa harap na ni Josue ang 5 hari, tinipon niya ang kanyang mga mandirigma at iniutos sa mga pinuno, hali kayo, tapakan ninyo sa lieg ang mga haring ito. At ganoon nga ang ginawa nila. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, huwag kayong matatakot o panghihinaan ng loob. Ganito ang gagawin niya sa lahat ng inyong mga kaaway. Ang 5 hari ay pinatay ni Josue at maghapong ibinitin sa 5 punong kahoy. Nang palubog na ang araw, iniutos ni Josue na ibaba sila sa pagkakabitin at ipinatapon sa yungib na pinagtaguan nila. Ang bunganga ng yungib ay pinatakpan ng malaking bato na naroroon pa magpahanggang ngayon. So doon na sila inilibing. Dito kitang-kita natin ang tagumpay. Pero mga kapatid, napakahalaga na huwag tayong matakot. Napakahalaga na tayo ay maging matatag, matapang, strong, courageous. Bakit? Kasama natin ang Diyos. Tandaan nyo, kapag ikaw ay naunahan ng takot, mawawala yung pananampalataya mo, magagapi ka. Napakahalaga na meron kang pananampalataya sa Diyos. Sa Kanya ka magtiwala, magpakatatag ka. Panghawakan mo ang mga salita at mga pangako ng Diyos sa'yo na hindi ka niya iiwan at hindi ka niya pababayaan. Pag nagkaganon, abot mo na ang tagumpay. Bakit? God will fight the battle for us. Actually, nanalo na nga si Lord eh. Hindi niya na kailangang talunin kasi natalo na niya. God has already won the battle. Kailangan lang tayong magpakatatag, huwag matakot, huwag maduwag, kundi maging matapang at malakas. Hindi matapang na mang-away, kundi yung tapang na katatagan sa ating pananampalataya. Amen? Pagpalain ng Diyos ang kanyang mga salita. Sa oras na ito, tayo po'y manalangin. Panginoon Diyos, Ama namin sa langit, marami pong salamat sa iyong mga salita na nagsisilbing kalakasan ng aming kaluluwa. Salamat po o Diyos sa iyong kabutihan sa aming buhay. Pagpalain mo po Ama, mga salita mo aming binasa. Nawa hindi lang namin ito nabasa o narinig, kundi ito'y tumimo sa aming mga puso. Sa mga pangyayari sa Israel, nung panahon ni Josue at ni Moises, nawa po Lord ito'y maging halimbawa sa aming buhay na kami ay kailangang magpakatatag at magtiwala sa iyo. Patuloy Lord na tinataas ko sa iyo ang sitwasyon ng buong mundo. Patuloy na hinihingi ang iyong awa at habag na nawa po'y matigil na ang coronavirus na ito. At nawa po Panginoon magkaroon na ng cure. Gumaling na ang mga nagkaroon ng virus. At Lord, patuloy na pag-iingat mo sa buong mga frontliners dito sa Pilipinas at sa buong mundo. Lalo na ang mga frontliners na kapatiran. Cover them, Lord, with your shield of protection. Let the precious blood of our Lord Jesus cover them. At matatapos namin ang crisis na ito na tagumpay. Hindi dahil sa aming mga sarili, kundi dahil sa iyo, O Diyos.
Ikaw ang aming tagumpay. Ikaw ang aming kalakasan. Amang banal, hawiin mo nga po ang mga takot o pangamba o uncertainties sa puso ng iyong mga anak. Hayaan mo pong ang lakas, ang kalakasan, ang katatagan ng pananampalataya na nagbubuhat sa iyo at sa iyong salita ang manahan sa aming mga puso. Pagpalain mo po ang aking mga kapatid na kasama ko ngayon na nananalangin. Bigyan mo po sila ng katatagan, kalusugan, katatagan ng pananampalataya at laging sumama o Diyos ang iyong pag-iingat sa kanila. Nananampalataya kami Ama na matatapos din po ang krisis na ito. At ikaw ay aming pasasalamatan at pupurihin sa tagumpay na iyong ibibigay. Father in heaven, we commit to you this whole day long. Maluwalhati ka po sa aming mga buhay. Sa iyo po Ama, kataas-taasang papuri, pagsambat pagluwalhati, ngayon at magpakailanman. In Jesus' name we pray. Amen. Pagpalain po tayo ng ating Diyos at Ama.